Bukod sa babaeng lahat na nag-iwi sa Mesiyas. Yayaang ikaw at di iba batis ng misericordya. Binabalungan tuwin ng awat mahal na grasya ng bunyeng tatlong persona. Kami po ay uod lamang sa lupa. Ay gumaga pa. Likos ng bilang kasamaan. Birhen, kung di mo tulungan, anong aming kabakanaan? Ang lupa at sampo ng langit hangin ating papawid. Hayop isdang nasa tubig, taong hamak na bulisik may karamdaman at Ano pa't ang balang bagay na di nating natitignan, dapat sampalatayanan ng isang Diyos lamang ang may gawa at may lalang. dili iba at siya nga lubos na may manukala na gawang hindi mahaka kusa niyang inadhika sa taong hamak na lupa. Kaya ngayon ay ang dapat tayo'y maniwala at sukat. Santissima Trinidad, tatlo sa pagkapersonas, iisang Diyos na wagas. Ituring Diyos na tunay, walang punong pinagmulan, wala namang katapusan, ganap na kapangyarihan, ganda't kaluwalhatian. Tulang Diyos na isa, tatlo sa pagkapersona, walang hulit, walang una, bait at omnipotensya, para parang maligaya. Na kung sa bilang ng tao, una ang amang totoo, ikalawa ay ang berbo, at ang personang ikatlo, Diyos, Espiritu Santo. At sila ang tatlo ay lubos, iisang pagka-Diyos. Kaya't ang wika sa simbolos, qualis paper, talis filios, talis Spiritus Sanctos. Di sa makatuwid
talaga kung ano ang Diyos Ama. Gayon din ang anak niya, siya rin at dili iba yaong ikatlong persona. Misteryong hindi mahakan pantas na dila. Diyos nga ni palibhasa, puno na may munukala ng lahat niyang ginawa. Sa buong sangsinukuban, itong Diyos ang may lalang. Sa kaniyang wika lamang, langit lupa at dilang bagay na yaring hindi naliban. At sa Henesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo kaarawan ng Domingo. Tinutuot siniyasat ng Santa Iglesyang dilag ang sa Heneses na sulat. Aniya'y pawang tapat at Diyos ang napahayag. 6 na araw ay bago nangyayari itong mundo. 10 ng gawin ng tao, nagtahan sa 7 itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain, at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Ang una niyang nilalang ang langit na kataasan, doon sa kailaliman nitong lupa ay nilagyan ng impyerno, parusahan. Malupit, parurusahang masakit, ng hirap na di maisip, at di tutong umibig sa Diyos, Hari ng langit. Inawari niya naman sa langit na kalamanan, ang hilis na karamihan, mga espiritong tunay na walang bakas katawan. Nang Lunes, firmamento siya ginawang totoo ng Diyos na masaklulo. Pinagbukod naman dito ang
tubig sa buong mundo. May ginawa siyang dagat na sakdal, pait at alat. May matabang at masarap, biyayang di hamak-hamak nitong Diyos na mataas. Sinamutihan itong mundong kabilugan, kahoy at madlang halaman, at hayop na bagay-bagay, kalugod-lugod kung tingnan. Miyerkules ay ginawa rin nitong puong maawain. Araw, buwan at bituin, madlang talang maningning, nakaaliw sa tingin. Ibis na araw, ginawa rin niya naman mga hayop, isdang tunay, ibon sa hangin ang tahan, isday sa tubig ang bahay. Nang ganap na at walang kulang dito sa sang sinukuban, ginawa rin di naliban. Doon sa Biyernes na araw, ang ama nating si Adan. Nagsang usapan ang tao ay gawin tunay, anila'y ating larawan, ang wangisan at bagayan ng kaniyang katauhan. Nang mayari't matapos na katawan ng tao baga, hiningahan kapag daka, do'y siyang pagsilid na ng buhay at kaluluwa. Pinaglikang hayop, matindig kaadaan, nagulat na kapagkuwan, nga napagmasdan ang Pariseo, tirinan. Yaong paraisong lupa, lagay ay katuwa-tuwa, dikit na walang kamukha, sa halamanan ay sagana, dili masayod ng dila. Ganap na ganap, ligayang walang katulad, lubhang aliwalas, palibas ay gawang lahat ng Santissima Trinidad. Nang duro na si Adan sa lubos na katuwaan, ang Diyos na puong mahal
agad siyang pinanawan, nag-iisa ngang iniwan. Lubos ang ligaya na kinamtan tuwing na ay hindi magaling baga ang siya'y nagita sapagkat walang kasama. Ano nga'y nang mapanood nitong mawaing Diyos? Alipala'y pinanaog, ginawa ng puong Diyos, si Adan ay pinatulog. Ang ginawa nga pagdaka ng Diyos na poong Ama, nang si Aday maidlip na sa dakong kaliwan niya, isang tadyang ang kinuha. At ito ngang isang tadyang siyang hinugot kay Adan ng Diyos na puong mahal. At saka binindisyon na ng kaniyang kamahalan. Pagiging taon ni Eva, si Adan ay ginising na. Adan, hayot matbangon ka, tingni ang iyong kasama sa iyo ko rin kinuha. Doon na nga pinagmasdan ng mag-asawang si Adan. Sila ay pinagbilinan ng ilang katagal lamang, mga ito ang palaman. Adan, ang iyong asawa, mamahalin mo tuwina, at katawan mo rin siya. Sundin mo anumang ulat tungkol sa gawang maganda. At ikaw naman, babae, sisintahin mong parati si Adan na iyong kasi. Susundin mo araw-gabi tungkol sa gawang mabuti. Kayo ang panggagalingan ng tao sa santinakpan na hindi nga mabibilang. Dito sa lupang ibabaw, magsama kayong mahusay. Iyang mga katuwaan dito at kaligayahan na inyong napagmamasdan. Kayo'y siyang magtatangan, gawin ba
kalooban. Ang kahoy na lahat na narito may mga bunga. Kanin ninyo ang bala na huwag lamang iyong isa na ang pangalay mansana. Bunga ng kahoy na iyan na aking bilin at bawal inyong pakatatandaan. Kapag pinagpahamakan, tanto kayong mamamatay. Nang ito ay mawika na ng Diyos na poong Ama, pumanaw kapag karaka at kanyang nilisan na ang dalawang mag-asawa. Sabihin ng katuwaan niyong si ba't siya daw lubos na kaginawan ang kanilang kinakamtan sa paraiso terenal. Hindi sila napapagod, walang gutom at dayok-dok. Ginhawang lubos na lubos, yaong ipinagkaloob nito. Maawaing Diyos. Misteryong hindi nitong Diyos na dakila ay sa paraiso rin nga ang kahoy doon ay madlamay isang kahanga. Kung baga sa katwiran ang tanang mga halaman ay kahoy ng kabuhayan at yanong mansana naman at kahoy ng kamatayan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat
nakapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ako na lang babasa ng gospel ngayong gabi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 6, matalatang 1 hanggang 6 at 16 hanggang 18. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito.
siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo.